bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong darating, Huwebes ba yata yan? O Miyerkules? So, this coming week. Huwebes. Huwebes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga eh. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga pag-walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisa na, no? Dati, si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic ang palasyo at allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin niyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo nang mangyari yan, no? Because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no? Tikisa na ito at kaya yan ang nangyayari. Palagay ko, tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no? Yun ang hinihintay ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas na muli ng hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority bago po ang flood control investigation ngayon pong Huwebes? Kasi ngayong araw may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy at may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya. Pwede nilang gawin yan, ano? Actually, ginagawa na nila, no? Yung tinatawag na weaponization of the law against their political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, ano? Diba? Kinakasuhan din. Lahat na lamang na kumukontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero, unang-una, Admar, MJ, lagi ko nga sinasabi doon sa mga kaibigan kong senador sa new majority, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At pangalawa, meron tayong taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na
ang kanilang damdamin, no? Dahil hindi lamang dahil sa hirap ng buhay, kundi yung malalaman pa nila na kaya sila, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang kasakiman ng ating mga leader. No? So palagay ko, tingnan natin, ano? Tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng taong bayan. Opo, Sir Lito, si Admar po ulit ito. Yes, Admar. Yung power struggle po dyan ngayon sa Senado, ito ba may kaugnayan sa impeachment or dahil dito sa nakaambangan na muling pagbubukas ng investigasyon sa flood control? Saan kaya sila nababahala kung nababahala man sila? Alam mo, Admar, yung impeachment, hindi na yung issue ng whether mako-convict o maa-acquit si Inday Sara. Miski na yung mga kalaban ni Inday Sara, miski na yung tinatawag nating diehard Duterte haters, yung mga sa kanilang pananaw, mas basta't sa Duterte, walang ginawang tama yan at dapat mawala yan sa takip ng, sa balat ng lupa, no? Miski sila, inaamin nila na ang realidad, no, ay hindi kayang kunin ang 16 na boto para mag-convict kay Inday Sara. So, hindi yan ang punto de vista nila. Ang kanila lang gusto ay i-demolish ang reputation at integridad ni Vice President Inday Sara. Yun lang. In the hope na bababa ang kanyang mga numero para vulnerable na siya pagdating ng 2028. Pero awa ng Diyos, hindi ganun na nangyayari. Ang nangyayari, lalong nananalig ang tao kay Vice President Inday Sara. So, given that, kung yun ang ating predicate, ano ang dahilan kung bakit talagang ganitong pilit na gusto nilang mapalitan na muli ang liderato ng Senado? Iyon ay yung Blue Ribbon Committee hearings. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat pag talagang kinalkal mo ang surface ng mga ebidensya at inalam mo talaga kung yung mga testimonya na mahalaga, yung mga ebidensyang mahalaga, ay iyong maisiwalat sa taong bayan in the full light of day, wika nga, talagang yun ang kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon. Pero kanilang pinagmamalaki na sa kanilang nag-umpisa yung paglaban sa korupsyon. Bakit pipigilan nila yung pagbubukas nitong Senate Blue Ribbon Committee investigation? Admar, lumang tungtugin na yun. Sila nag-umpisa. Sila nag-umpisa. Kung sila nag-umpisa at talagang seryoso sila, matagal nang nakulong. Siguro kalahati ng buong Kongreso nakulong na at marami pang iba, yung mga leader, yung mga cabinet members na involved dyan, no? Siguro nakulong ng lahat yan kung seryoso sila. Kitang-kita naman ng taong bayan na talagang pinagtatakpan nila ang katotohanan dahil aabot sa kataas-taasan siguro. Pero hindi po ba nagamit na nila kung sinisiraan nila ang isang Duterte? Di ba nagamit na nila yung ganyang klaseng formula, Sir Lito? At hindi ito naging matagumpay? Hindi naging matagumpay dahil nakikita naman natin sa survey ratings, no? Pero existential na yan wika nga, no? Para sa kanila, hindi nila matanggap dahil nga sa dami ng mga pang-aapi, sa dami ng mga abuso na kanilang nagawa, no? Hindi nila maubos maisip papaano na pag si Inday Sara ang naging pangulo. Papaano na kung sila naman ang usigin at may karapatan naman at matuwid namang sila'y usigin, no? Tingnan mo yung ginawa nila kay Pastor Apollo, 'di ba? Kay Buloy. 'Di ba yung nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Davao at ang mga milyon-milyong mga adherents ng KOJC dahil do sa ginawa yung inhumane hindi ba? Miski si Presidente Marcos Sr. hindi ganoon no? So ngayon, ewan ko, lahat natapos yung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat alam nila na napaka-popular ni Pangulong Duterte.
no? At yung basta mo na lang kikidnapin ng isang dating pangulo, mag-80 anyos na actually. O 80 years old na nga last di ba? Hindi ba? I mean, para sa Pilipino, yung simpatya lalong umigting, no? Kay Pangulong Duterte at by extension kay Vice President Inday Sara.